So, nagkakaroon na tayo ng kanina nag-upper chest ako. So, ang upper chest pala, dapat naka-incline ka. Ah, tama pala nandito. Kaya pala nung una kong pag-gym, decline, naka-incline, decline rin. Basta, yung nakatalos mo yung ulo mo, dito yun. Tapos pag flat, ito yun. Tapos pag nakataas, so tatlong parts ng chest. So, ano nga ba talagang pag-uusapan natin? Maliban sa mga nakasampay na towel dyan. Kaya yung nakasampay dyan kasi maulan ngayon, September 1, 2024. Um, ba't ganito labi ko lagi? Pag rest day, putang ina. Namumutik. Yup. So, ano pag-uusapan natin eh? Simple lang. Sa ngayon kasi, I'm 24 years old at magto-25 na ako. So, magto-25 na ako sa Oktubre 16. Tama ba? 16. Hmm, ano nga ba ang bago? Ano nga ba ang luma? Bago? Bagong eyebags, putang ina. Hmm. Well, nai-stress naman ako dyan dahil kasalanan ko naman yan. Kasi nga, pinili ko yung trabahong panggabi at isa pa, hindi ko gusto. So, ngayon, binibigyan ko ng tips yung sarili ko. Tips para makawala sa trabahong hindi ko gusto at mapunta ako sa trabahong gusto ko at excited ako araw-araw gawin. So, yun yung pinaka-the best na parang tingin ko fulfilling life. Kumbaga, oh my God, ang saya. Masarap gumising kasi excited ka lagi. Nakuha ko na yon sa partner ko. Pero sa trabaho, hindi. So, sa ngayon, tutong ng pimple, bump lang, bump lang, bump lang. So, ngayon kasi, ang ginagawa namin, ng asawa ko, meron kaming small business. Laptop kasi ang gamit ko. Small business. Yan, printer namin, simple lang. Tapos, tangina pagkakain ko lalagyan kita ng petroleum. Namumuti ka na naman, bro. Mabalik tayo. So, ayun na nga, meron kaming simpleng business, small business lang ng partner ko. Nagsimula yung small business namin sa halagang 1,300 na puhunan. Bumili kami ng isang bultong ukay, mga dress parang women's, basta pambabaeng damit. Karamihan naman kasi binibenta namin is pang babae talaga. Tapos, ayun, nagsimula kami doon, ni-live namin sa Facebook, nabalik naman yung puhunan, nagkaroon din naman ng tubo, hanggang sa pinaikot lang namin. At unti-unti lang, hindi agad-agad. Nakabili ng pang-print, pero yung kita, hindi siya for kita na para sa bills o mga pangangailangan. So, kailangan pa rin namin mag-work as or I mean mag-work in 9 to 5 job. Ako, nagwo-work ako ngayon as call center agent. Si partner ngayon, isa siyang assistant pharmacist sa isang maliit lang na munting drugstore.
So ngayon, ganun yung setup namin. Sa free time at rest day namin, ginugugol talaga namin yung oras namin sa mapalago yung kita namin sa small business. Para, in this case, ito kasi yung gusto namin maging ano, parang way para makaalis sa bagay na hindi namin gusto. Alam mo yung nasa kulungan ka, yung ang hirap tumakas dun. Totoo nga naman talaga. Sobrang hirap. At ang dami mong pagdadaanan para talaga makaalis ka dun. At sana hayaan tayo makaalis at magawa yung mga bagay na gusto natin. So, ngayon kasi, ang project namin is meron kaming ukay pa rin, pero hindi na mga dress or ano, hindi na t-shirt ng babae. More on knitted. So, ngayon meron kaming knitted ngayon. Pwede ba may filter naman? May knitted kami. So, yung knitted, napicturean na, no? Medyo may onting video na rin, pero for sure, yung may video na rin. Tapos, post, meron na rin. Meron kaming Shopee shop, meron kaming TikTok shop, meron din kaming Facebook page. So, sa tatlong yun yung tatlong platform na inilalatag namin yung mga product namin. So, ayun. Bawat, so dalawa lang kami. Um, Bawat isa sa amin may task. Ako more on managing the social media at mga shop. Kasi para sa akin advantage sa akin yan kasi meron akong hindi naman background pero more on kasi ano ako sa desk or computer works mas ano ako doon mas sanay mas familiar ako. Yung asawa ko may background siya sa live selling. Dati niyang work is nagla-live selling siya. So, pinaubaya ko sa kanya yung live selling. Ako yung backup niya. Pag nagla-live siya minsan wala ako or tulog ako. Kasi call center, panggabi kasi ako, bossing. Tapos, ayun yung setup na, um, sa ngayon, we're just figuring out, paano nga ba kumita ng malaki? Pangalawa, paano namin masusustain yung kita na yun in the long run? Kasi, maliban sa kumita, ay hindi lang kasi pangarap namin kumita ng malaki or sapat. Gusto namin maging consistent yung kita na yun. Like for example, ang kita namin for today is 1,000. Dapat maging consistent yan ng 1,000. Kasi baka mamaya 1,000 lang isang araw. And the rest of the month, wala na. Eh di nonsense din. So, hindi rin ganun kalaki yung kita. So, mani-negative ka talaga. Yun yung pinaka dalawang dalawang question at gusto naming ma-resolve sa business na to. Kumita at maging consistent yung kita. Ngayon, ang mga technique lang namin is posting, ano pa, stories para ma-engage yung mga tao sa page namin. Pangatlo, Reels, ginagamit namin yung isang program or isang, ano ba tawag yun? Program ni Facebook, no? Para magkaroon ng, ayun, para mas marami ulit ma-engage. At yung engagement na yun ma-convert sa sales. So, ngayon, dito parang din kami sa engagement. Um, sa ngayon kasi ang ginagawa ko, nag edit ako ng mga pictures. So, while I'm editing, medyo napaisip ako. Kasi, bawat edit ko, meron akong inaano sa YouTube na how to, alam mo yun, sa Tagalog, yung mga paano picturean, paano gawin,
paano yung mga ilaw, yung mga simpleng ganun. Dumi. So, ayun, simpleng ganun kung paano ko gawin to, yung mga, basta, mga basic lang naman. At nag, na-come up at napunta ako dun sa pag-iisip na kung sa topic or sa ideya ng skills, no? Sa skills, at as magto 25 na ako, yun yung pinaka-struggle ko talaga. To find the skills that I want at ma-master yun. Kasi isa sa mga favorite author ko na si Robert Greene, dun sa libro niyang Mastery. So you have to, you have, you must have one skills na na-master kahit papano in your 20s, in your early to mid-20s. Kasi ikaw ang mahihirapan pag nag-30 ka na. So ngayong 25 ako, may halong pressure, tapos may halong kaba. Kasi wala pa talaga akong skills na talagang alam mo yun. Si Mark, ano yun, isa siyang editor. Ay, si Mark, isa siyang programmer yun. Ay, si Mark, ano siya, yung painter. Wala pa akong ganun. Well, nadi-discover ko din kahit pa paano, pero ang struggle ko talaga is yung master. Kasi pag like for example, ngayon, nag-edit ako ng mga picture. Masaya akong gawin yun. Promise. Every day, gusto ko mag-edit ng picture, paano siya maging kakaiba. Pangalawa, um, nagiging ano ko na rin siya. Nakakatulong na rin ako sa small business na through editing. May mga problema lang ako. Hindi ko alam kung problema or barrier. I know it's only in the mind, yung barrier. Pero, ewan ko, I just want to be realistic at practical. Una talagang nagiging, ano ko, struggle is kung paano ko siya ma-master. Kasi, master, mastering a skills, requires a lot of time. Unlike sa akin, yung working 9 to 5, well, oo nga, no, sinasagot ko rin yung sarili kong tanong. Pwede ako maggawa ng schedule, no? Para ma-master ko yung skills ko. Ano pang barrier? Tools. Tools. Tools talaga. Tools, isa sa mga ano. Bakit tools? Blessed ako na meron kaming laptop na medyo, alam mo yun, medyo high-tech at maganda, sobra. However, pumapasok na naman yung reason or excuse. However, may mga platform kasi na tools like Photoshop, Photoshop, tsaka mga yung Canva, limited lang sila gamitin unless you're gonna buy or you're gonna subscribe for their monthly subscription. Syempre, as a small business owner, hindi naman yun talaga affording, to be honest. Lalo na kung dalawa lang kayo, walang tutulong sa inyo, walang, alam mo yun, uy, wala kaming daddy, mami na aasahan. So, sariling sikap talaga.
medyo nahihirapan dun gawa ng limited lang kasi yung mga puwede mong gamitin sa mga although free, pero oonti lang yung mga gamit mo. So, ayun. Ang isa ko pa kasing nakikita na puwedeng maging ganap na business ko talaga or ganap na maganda gawin at excited ako gawin araw-araw is editing a picture or getting a picture. It's either dun sa dalawa. Kasi excited ako lagi mag-edit, hindi ko alam. Pag sinabi sa akin ng asawa ko, Daddy, edit, may edit ka? Sige, sige, ano edit mo? Parang natutuwa agad yung mata ko. So, eyes never lies. Totoo nga talaga yun. So, parang pag ano, oh, totoo, may edit ako. Excited. Parang ganun. So, one thing. Tapos, ang kinigandahan kasi talaga pag meron kang isang skills is that, kung sakali man, na wag naman sana, na, alam mo yun, hindi naging effective or hindi umasenso yung business namin, still meron kaming backup, which is yung skills namin. Like for example, hindi siya naging okay. So at least meron akong skills na nakuha, which is editing, taking picture. Pwede pa rin magamit ng ibang business or ibang tao. So, pwede nila akong gamitin and then that's the way I will earn, di ba? That's the way I'm gonna execute or that's the way I'm gonna ang tawag dun? Do for a living, kumbaga. So, ganun. So, number one talaga is skills. Update lang din. I'm back to school. First year. Dapat third year na ako. Third year na dapat. Third year na lang dapat yung pinasok ko. Kaso nga lang, executive class yung pinasukan ko. So, inano ko na lang din as refresher. So, yung mga iba kong pang subject, kahit naman na alam ko na yun, hindi ko pa rin pinakredit kasi ma-refresh man lang yung utak ko. Baka mamaya kasi meron akong, ano ko ba na-credit na to, ba't di mo alam? Parang ganun. So, nag-back to zero talaga ako. At medyo struggle kasi may tuition fee din yan. Okay lang. Pagtapos nito, yung asawa ko na magkukulinary. So, mahirap nga ba maging 20s? Hindi. Tingin ko. Nung 19 ako, natatakot ako mag-20s ako. Pero nung nandiyan, you better have a one skills pag 20s mo. Kumbaga dapat pumili ka ng skills. It's either basketball, kahit ano. Huwag lang illegal. So, ayun yung pinaka number one tips. Pag 20 to 30 to 29 ka, you're mastering skills that age. Or kung sakali nung bata ka pa lang or nung teens mo, meron ka na master na skills, more on dito execution na, more on selling yourself na, parang ganun. So, ang daming nahihirapan sa 20s. It's because they don't know yet ano bang skills or ano bang gusto nilang gawin sa buhay. Like me. Pero ngayon, kasi unlike sa akin, mas mahirap yung walang ginagawa kaysa sa mga nag-explore. So, mas maganda yung marami kang sinusubukan kaysa sa wala. So, that's the best thing to do in your 20s. Sabihin natin, hindi mo pa alam kung ano yung gusto mong gawin. You better choose or explore five things kaysa sa wala. So, yun yung pinaka-the best. Nakakatakot nga ba mag-20s? Hindi. Pangalawa, dahilan nun is that you're still young.
Ang dami kasi nagsasabi na, ay, 25 ka na, matanda ka na. I don't think so. I still feel like I'm 16. Totoo. Hindi siya parang, ulo, feeling yun. Hindi. Iba yung pakiramdam mo sa 20s, mas malinaw. Mas malinaw lahat. Lalo na kung ang dami mo nang na-experience sa buhay. Hindi lang sa trabaho, hindi lang sa struggle mo. Parang mukha, mas malinaw siya, mas malinaw na may konting labo kasi marami ka pang di alam at marami ka pang dapat mapagdaanan. Unlike nung teens ako, total blurred talaga. Wala akong alam. I'm walking blind kahit na nakakita ako literal. Alam mo yun? So, naglalakad ako ng nonsense yung mga ginagawa. Unlike sa 20s mo, yung mga sense na. It's not about the result eh. Yung karamihan kasi result talaga pera eh. Promise. Pag wala kang pera, tangina, hindi ka paniniwala. Hindi yan makikinig sa'yo. Hindi ka re-respetuhin. Those are things na disadvantage mo pag wala kang pera. But still, if you're in your 20s, and then you're exploring without money, or you're still struggling to figure out how to make money, or how to give value to your community or to people, it's okay. No? Ganun naman talaga eh. Hindi lahat pantay. Naniniwala ako, hindi lahat pantay. It's the way you struggle talaga sa buhay, paano mo hinarap ang buhay mo. So, huwag kang matakot maging 20s, lalo na kung meron ka ng skills o kaya nakita mo na yung gusto mong gawin, don't be afraid. Sobrang sarap nga ba maging 20s? Masarap siya kapag may sense yung ginagawa. Unlike ng iba, I'm not a fan of depressed. Para sa akin, yung depressed hindi talaga totoo yun. It's only, naging ano lang siya, naging label ba. Pero para sa akin talaga, it's more on wala ka lang purpose. It's more on wala kang ginagawa, kaya ka madalas nagwo-worry. Basahin niyo yung libro ni Dale Carnegie, How to Start Living and Stop Worrying. Malalaman mo kung ano ba talaga mali mong ginagawa or may ginagawa ka ba talaga. Baka mamaya wala kang ginagawa kaya mas lalo kang nai-stress. Pinaka the best talagang gawin sa 20s maliban sa skills is your health. Hindi ko sinabing pag may abs ka, may bicep ka, you're healthy 100%. No, nagkasakit pa rin naman ako nung kahit maganda yung shape ko. Pangalawa yun. Eh, actually, number one dapat yun. Ano yung may skills mo kung may sakit ka, hindi rin naman magagamit. So, number one talaga is health. Number two, skills. Find skills. Low, dapat may alam ka basic sa pera. Financial literacy. Hindi ka na maghihirap pag ganun. Okay ka na din sa trabaho. Ito pinaka medyo mahihirapan ka. Choose the right environment. Ooh, bakit? Ay, ang daming temptation. Uy, inom tayo. I'm 25 years old. 2019, ay 2020 pa lang nag-stop na mag-inom. 2024 na ngayon, 4 years.
Buti bata pa lang ako, 20 years old, 19 pa lang ako, stop na. So, yun yung mga tips. Actually, tips ko yun sa sarili ko eh. Ayun lang naman. So, balitaan ko kayo kapag sensado na ang aming business. Ang pangalan niya pala ay Kamirk. Kamirk. Pinagsamang Camila tsaka ni Mark. Nicholas. Kamirk. Pinagsamang Camila tsaka Mark. Kamirk.